celebration. Kaya pinatag talaga eh. Nakita. Bakit driver's nagkaroon ng driver's license, pinatag pa. Pero yun nga yun eh. Hindi natin pwedeng pasagin yung trip ng iba. Dahil yun nga, pag if you think about the past, the things that you did, yung mga achievements mo, uulitin ko, pag nag-celebrate ka, talagang ina-acknowledge mo yung talagang ibinuhos niya doon at ini-encourage ko pa siya na gumawa pa ng mas maraming ganyan para maging successful siya sa kanyang buhay. Basta ngayon, inspired ka sa mga ginawa mo noon, ibig sabihin na talagang na-encourage ka ng gusto at ma-appreciate ng iba yung ginawa mo. Kaya pag hindi tayo na-appreciate, ang sama din ng ating pakiramdam. Kaya pag pinatarp yan, talagang nararamdam mo, wow, sabi na, napakalaking bagay pala noon ng ginawa ko. Pero ngayon, kalalabas lang ng exam, ng board, ng law, ng teachers board. So kaya makikita mo yan, hindi lang sa school. Ako presidente ako ng school at superintendent ng mga maliliit na schools na to. Bawat galaw, bawat achievement, nakikita yung mga mukha doon. Sa akin lang yata yung mukha na hindi ko nakikita doon. Wala na ako achievement sabi ko. Pero, yun ang nangyayari. Pangalawa, kung future ang pinag-uusapan, ang tanong natin, pag nag-celebrate ba tayo, may mapapala ba tayo? Pag nag-celebrate ba tayo, may matatanggap ba tayo? Ama kaya sinasabi ni Father, magkakajowa ako after 9 days. Siyempre, iniisip na iba yun. So, ano man yung pinagdadasal natin, yung ating bansa sa ngayon. Hindi ko ma-explain kung talagang anong nangyayari. Parang napakahirap i-explain kung ano mga nangyayari sa ngayon. Pero ang gulo. At yung at stake talaga, yung pondo, yung pera ng tao. Hindi lang PhilHealth, marami pa ng mga pondo. Pinagdadasal ba natin yun? Na pagkatapos ng 9 days, at least something better version ng Pilipinas ang lalabas. Yung buhay mo, pinagdadasal mo ba yan after ng 9 days? Sana Lord, pagkakaroon ng better version itong buhay ko. Itong may better version ng aking sarili at better na version ng ibang tao. Naalala ko parati yung pinakamaganda, para sa akin, yung pinakamagandang miracle na ginawa ng ating Panginoon. Mas nakaka-relate ako dito yung ginawa ng ating Panginoon sa kasal sa Cana Galilea. Ginawa niya sa kasal sa Cana Galilea. Ginawa niyang vino yung tubig, water. Ay talagang sa akin, pag tubig, sabi ko, wala, kalasa-lasa. Di ba gano'n yung tubig? Wala, kakulay-kulay. Gano'n yun eh. Pero gumawa ng kababalaghan yung ating biglang nagkakulay, biglang nagkalasa. Sana yung buhay ko, Lord, ganyan after 9 days. Ay mapapalaba ako pag nagsa-celebrate ako. Sana yun yung matanggap ko. Magkakaroon ng buhay. Magkakaroon ng buhay. Ay napakaganda na kung yun ang mangyayari sa buhay natin. Na tinutugunan ng ating Panginoon, ng ating panalangin. In Acts 1 verse 4, dito napatunayan ng ating Panginoon. Pinatutuhanan niya ang sinabi niya. Sabi niya sa Acts 1 verse 4, sabi ng pagbasa, on one occasion, while eating with them, He gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. And of course, nangyari yon. At yung tinutukoy ng ating Panginoon, ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu. Natanggap ng mga apostles niya na naging tapat sa Kanya, hindi sila umalis doon. At natanggap nila ang kanilang hinihintay o ang bagay na pinapromise ng Diyos Ama na ibibigay sa kanila. Yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Pinatutuhanan niya yon dahil hindi sila umalis. Tayo, kung maging tapat tayo sa Kanya sa siyam na araw, ipagkakaloob kaya niya yung ating pangangailangan. Hindi ako makapagsabi na kung ano yung hinihiling mo ngayon ay ibibigay niya pagkatapos ng siyam na araw. Baka naman first day pa lang, magkakajowa ka na. Sabi ko, di ba? Kung naghihintay ka pa ng siyam na araw, first day pa lang, nandyan na. So who knows? Ano ba talagang mangyayari after 9 days? Ang alam ko,
At sigurado ako diyan, ng Espiritu Santo ay i-renew niya. Yung Holy Spirit ay i-renew niya sa atin, sa ating sarili. Bawat isa sa atin. Matatanggap na natin o hindi ang ating hinihingi, yung ating hinihiling, yung ating ipinagdadasal. Sigurado ako ng banal na Espiritu ay mapasayo. Yung renewal ng banal na Espiritu. Eh doon, sa renewal ng banal na Espiritu, ay baka magkaroon ka doon ng kung anumang inspirasyon na pwede mong gamitin, pwede mong gawin para yung mga bagay na ipinagdadasal mo ay matatanggap mo. Amen? Eh, hindi natin alam kung anong mangyayari after 9 days. Basta sigurado lang tayo na kung anong ginawa niya sa mga apostoles. Kung sinabi niya, huwag kayong umalis ha, andito lang kayo. Antayin ninyo ang pagdating ng banal na Espiritu. Yung, if you look at the present, ito yung pangatlong bagay na ating pagninilayan. Kung nagsa-celebrate tayo, sa present na to, ano ngayon ang matatanggap natin? Of course, when we celebrate the Holy Eucharist, ang parati nating naalala yung Calvary, where Jesus Christ offered His very own self for the salvation of humanity once and for all. Yung Kristo na yan, hindi naman basta-basta nakapunta ng Kalbaryo kung hindi mo na dumaan sa sinapupunan ng Mahal na Birhen. Kaya meron tayong celebration ng Christmas. So every time we celebrate the Holy Eucharist, as we remember what Jesus Christ did once and for all, we also remember Christmas. Dahil hindi naman si Kristo nakapag-alay ng sarili niya, kung una-una hindi siya naging tao. Nagkatawang tao siya. Siya yung Kristo na nag-alay ng kanyang sarili, at siya yung Kristo na sa banal na pakikinabang tinatanggap natin. In the Holy Communion, body and blood, soul and divinity, tinatanggap natin ang ating Panginoon. Kaya kung sa present na to, ang ating tingnan, ano bang mapapala natin? Ano bang makukuha natin kung tayo ay nagsa-celebrate ngayon? Every time we celebrate the Holy Eucharist, tinatanggap natin ang ating Panginoon as our personal Lord and Savior. Sinasabi natin bago magbumunyon, di ba? Sinasabi natin sa ating panalangin, ating binabanggit, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa oras na yan, habang nagdadasal ka, you're about to receive again our own Lord as our personal Lord and Savior. Yung iba kasi sinasabi nila, nagjo-join sila ng kung ano-anong mga grupo dahil doon daw matatanggap nila ang ating Panginoon as their personal Lord and Savior. Ito rin sa banal na pangdiriwang, nandyan yung pagkakataon na matanggap natin siya as our personal Lord and Savior. Kaya nasasabi mo na hindi ka karapat-dapat, pero tinatanggap mo siya upang maging bahagi siya ng buhay mo. Ikaw na napabilang sa bayan ng Diyos. So dito natin tatapusin itong homily sa ngayon, pero maliwanag sa atin na letter C ay celebration, at alam natin anong ibig sabihin ng celebration, at alam natin kung anong dahilan kung bakit tayo nagsa-celebrate, at alam natin kung anong mapapala natin pag tayo ay nagsa-celebrate. The letter C for celebration. Okay, isa pa lang yan, marami pang natitira. Kaya bubuuin natin yan sa susunod pa ng mga araw. Magsatayo pong lahat, at ating dalhin sa ating